Matapos makita ni Mansom ang ginawang butas ni Toriko sa salaming pader ng arena, inilabas ng bida ang kanyang malademonyong aura upang takutin ang iba pang mga hayop, ngunit pansin niya na tanging ang Battle Wolf lamang ang hindi natakot. Gamit ang kanyang pambihirang pang-amoy, natuklasan ni Toriko na buntis ang Battle Wolf at malapit na itong manganak, subalit hindi siya makapaniwala dahil isa lamang itong cloned creature at hindi niya inaasahang posible iyon. Nang biglang bumagsak ang Battle Wolf dahil sa labis na kapaguran ay sinamantala ito ng Silverback upang atakihin si Toriko, ngunit sa isang suntok niya lamang ay bumagsak ang malaking unggoy. Agad na sinabihan ni Toriko si Mansom na ipatigil na ang laban, ngunit nang tawagan ni Mansom si Rin ay sinabi nitong hindi na niya maayos ang system ng arena. Sa labis na inis ni Rin ay hinampas na niya ang computer na naging dahilan upang lalong masira ang system at maglabas pa ng mas maraming combat gas at mas lalong maging agresibo ang mga hayop. Nang mapansin ni Rin na tila naapektuhan rin ng isa pang halimaw na nakakulong, agad niyang kinuha ang kanyang kagamitan upang personal niyang pakalmahin ito. Dahil naman mas lalong naging agresibo ang mga hayop ay nakapagpasya si Toriko na protektahan ng Battle Wolf hanggang sa ligtas nitong maisilang ang anak nito. Sinimulan niyang ihagis pa itaas ang isang napakabigat na elepante at tumama ito sa salaming pader ng arena, kung saan kampante pa si Mansom na hindi ito mababasag. Ngunit nang mag-crack ang salamin ay nanlaki ang kanyang mga mata, habang gamit naman ng isang malakas na suntok ay tuluyang winasak ni Toriko ang salaming pader at nagtakbuhan ang mga tao dahil sa takot sa mga hayop. Lumalabas na ginawa lang pala ito ni Toriko upang gumawa ng makikislap na bagay dahil nais niyang ipagdiwang ang pagsilang ng anak ng Battle Wolf. Makikita namang pinapakalma ni Rin ng Devil Python, ngunit dahil masyado na itong agresibo ay tuluyan na nitong nasira ang kanyang kulungan. Habang pumunta si Tina sa kinaroroonan ni Toriko upang kunan ng pagsilang ng anak ng Battle Wolf, bigla namang lumitaw si Rin sa arena at sa kanyang likuran ay lumabas ang sobrang agresibong Devil Python. Lalong nagunahang lumabas ang lahat ng manonood sa arena, habang madali namang tinalo ng Devil Python ang bawat halimaw na humarang sa daraanan nito. Mabilis na pinutol ni Toriko ang mga braso ng halimaw, ngunit tulad ng nakalaban nila noon sa kuweba ay mabilis din itong tumubo at gumanti ng pag-atake. Samantala, napansin ni Mansom ang isang pangulo ng isang bansa na kalmado lamang sa kabila ng nangyayaring kaguluhan. Ngunit nang lapitan niya ito upang kamustahin, bigla siya nitong sinaksak sa dibdib gamit ang kamay nito. Gayunpaman, nginitian lamang ito ni Mansom at inipit ang braso gamit ang kanyang kalamnan, at naghatid ng isang malakas na suntok sa matanda. Agad na sinuri ng mga opisyal ng IGO ang pagkakakilanlan ng matanda at itinutok ang mga laser cannon para sa isang atake, ngunit agad silang pinigilan ni Mansom. Lumalabas na ito pala ay isang GT Robo ng Gourmet Corp na nagbalat kayo bilang pangulo ng isang bansa, ngunit pansin ni Toriko na tila iba ang kulay nito sa nakita nila noon. Napansin ng GT Robo na isang matibay na kalaban si Mansom dahil nakakagalaw pa rin ito kahit may butas na sa dibdib, kaya naman sumugod ang GT Robo at tinusok ng mga karayom ang braso ni Mansom. Ngunit lumaki ang katawan ni Mansom at binigyan ng pampyang ang GT Robo sa ulo, subalit wala itong epekto sa Robo at gumanti ng isang malakas na laser na direktang tumama sa kanyang leeg. Kasabay nito ay tumalsik rin si Toriko mula sa atake ng Devil Python, at pagkatapos ay itinoon ng atensyon nito sa mag-inang Battle Wolf. Bagamat nanghihina ay mabilis na pinutol ng Battle Wolf ang mga braso ng halimaw, at sa isang napakabilis na galaw ay madali lamang pinunit ng Battle Wolf ang katawan ng Devil Python at talunin ito. Subalit habang tumatakbo ang maliit na Battle Wolf upang salubungin ang kanyang ina, biglang inatake ng GT Robo ang inang Battle Wolf. Dahil sa nasaksihan ni Toriko ay napuno siya ng matinding galit at nagising ang isang nakakakilabot na puot sa kanyang kalooban. Samantala, mabilis na tumakbo si Komatsu upang tignan ang kalagayan ni Mansom, at ikinagulat niya na binuhusan lamang ng direktor ng kaunting alak ang mga sugat nito upang linisin, at nakakamanghang kusa ang mga itong nagsasara. Para kay Mansom ay wala naman daw espesyal doon, habang ang dapat nilang pagtuunan ng pansin ay ang sugat ng Battle Wolf dahil ito daw ay nakamamatay, kung saan kahit malubha ang kalagayan nito ay pilit pa rin itong pinaparamdam sa kanyang anak ang pagmamahal ng isang ina. Dahil hindi nito nagawang patayin sa unang pagtatangka ang Battle Wolf, muli sanang aatake ang GT Robo, ngunit mabilis na nagpakawala si Rin ng makapal na usok at naikubli ang mag-ina. Ibinunyag ni Mansom na hindi lamang nito na itatago ang mag-ina kundi may sikretong sangkap din ng usok na nakakatulong upang kahit papaano ay mapawi ang sakit na nararamdaman ng Battle Wolf. Muling itinoon ni Mansom ang kanyang atensyon sa GT Robo at ipinaliwanag niya kay Komatsu na ito ay malayo ang kinokontrol ng isang tao sa pamamagitan ng virtual reality system.
Dahil doon ay nagagawa nilang pumunta sa lugar na mahirap abutin ng isang tao upang kumuha ng mga pambihirang sangkap, habang ang lakas ng robo ay ang tunay na lakas ng taong kumokontrol rito. Kaya naman ang mapunta sa mga kriminal ang ganitong klaseng teknolohiya ang lalong nagpapasiklab ng kanyang galit, at inilabas na niya ang kanyang tunay na aura upang wasakin na ang GT Robo. Ngunit bigla siyang natigilan nang mapansin niyang mas nag-aalab si Toriko dahil sa ginawa ng GT Robo sa inang Battle Wolf. Mabilis na sumugod si Toriko at sinuntok ang GT Robo, ngunit wala man lang itong kahit anong sira at agad na tumayo. Muling umatake si Toriko at pinatalsik ang Robo sa malayo, ngunit muli na naman itong tumayo at pansin ni Toriko na walang talab rito ang normal niyang mga atake. Ngunit kahit gumamit siya ng isang espesyal na atake ay sadyang masyadong matigas ang baluti ng robot upang hiwain, at ito ay mabilis na nagpaulan ng sunod-sunod na atake patungo sa kanya. Subalit napigilan ni Toriko ang pag-atake nito, at sinuntok niya ang Robo na may 5 beses ang lakas at ito ay muling tumilapon. Gayunpaman, napansin ni Mansom na tila naabot na ng kanang braso ni Toriko ang limitasyon nito, habang muli namang bumangon ang GT Robo at nagpaulan ng maraming matatalas na hangin patungo kay Toriko. Dahil wala nang ibang pagpipilian si Toriko ay ibinuhos na niya ang lahat ng natitira niyang lakas sa kanyang kaliwang braso. Kaya naman sa mismong sandaling magpapaputok muli ang Robo ng Energy Beam, agad siyang sumugod at ginamit ang kanyang kaliwang kamao upang pigilan ito, na naging sanhi upang sumabog ang ulo ng Robo. Ngunit mabigat din ang naging kapalit nito kay Toriko dahil lubhang napinsala ang kanyang kaliwang braso, habang ang GT Robo naman ay nananatiling nakatayo subalit malaki na ang damage nito. Subalit bigla itong sumugod patungo kay Toriko upang pasabugin ang sarili, kaya naman mabilis na inutusan ni Mansom ang control room na wasakin na ang Robo bago pa ito makapinsala. Bagamat nawasak ang pangunahing katawan nito, agad na lumabas ang core nito at mabilis na kumilos upang makatakas. Kagad namang iniutos ni Mansom na pakawalan ng kanyang alaga na isang Flying Panther, kung saan sa isang mabilis na galaw ay nawasak nito ang tumatakas na core. Galit na galit naman ang Berdeng Kalbo na operator nito dahil winasak daw ang kanyang Robo, ngunit pinakalma siya ng isang nakakataas at sinabing mayroon na silang iba pang hakbang upang mahuli ang Regal Mammoth. Samantala, napagtanto ni Toriko na pumanaw na ang inang Battle Wolf habang nakatayo pa rin ng buong dangal. Marahang din ilaan ng anak ang kanyang ina sa huling pagkakataon bago kumuha ng isang piraso ng karne at dinala kay Toriko, na para bang hinihiling nitong maging amo niya ang bida. Niyakap ni Toriko ang batang Battle Wolf at sinabing tatanggapin niya ito kahit anong mangyari at nangakong aalagaan ito. Mula sa araw na iyon ay opisyal ng inampon ni Toriko ang Battle Wolf at pinangalanan niya itong Terry. Pagsapit ng gabi, naghanda si Mansom ng isang napakalaking piging para sa lahat, kung saan siya mismo ang nagdisenyo ng bawat putahe at lahat ng pagkain ay napakasarap. Ngunit may isa nga lang problema, dahil halos lahat ng pagkain ay may halong alak, na talaga namang isang tunay na lasenggero si Mansom. Habang kumakain naman si Toriko na parang halimaw, napansin ni Komatsu na wala nang kahit anong bakas ng sugat sa katawan ni Toriko. Lalong tumibay ang kanyang hinala na ang pambihirang kakayahan na ito ay dulot ng mga gourmet cell, na kapareho ng nasaksihan niya mula kay Mansom. Speaking of Mansom, bigla niyang naalala na ang tunay palang misyon doon nila Toriko ay hulihin ang Regal Mammoth, at nag-alala siya na baka nahuli na ito ng Gourmet Corp habang sila ay nakikipaglaban sa robot. Ngunit agad itong pinakalma ni Rin at sinabing ipinaalam na sa kanya ng kanyang kapatid na nahuli na nito ang Regal Mammoth, at kasalukuyan na itong pauwi dala-dala ang isang napakalaki at napakabigat na elepante. Kaya naman kinabukasan, lumabas si Toriko upang hintayin ang pagdating ng kapatid ni Rin. Ilang sandali lamang ay natano na nila ang kapatid ni Rin na buhat-buhat ang malaki at napakabigat na Regal Mammoth gamit lamang ang isang kamay. Ngunit habang naglalakad ito ay bigla itong hinarang ng mga level 15 na reptilian beast na gustong kunin sa kanya ang Regal Mammoth. Subalit bago pa man makalapit ang mga halimaw ay bigla na lamang ang mga itong bumulagta ng hindi man lang ginagalaw ng lalaki, na nag-iwan ng palaisipan para kay Komatsu. Huminto ang lalaki at casual lamang binato ang napakalaking Regal Mammoth patungo kay Mansom, kung saan medyo nainis roon ang direktor at tinawag ito sa pangalan na Sonny. Nang marinig ni Tina ang pangalan nito, doon niya lamang napagtanto na ang lalaki palang ito ay isa sa 4 Heavenly Kings, at ito ay nagngangalang Sonny. Agad na kinamusta ni Sonny si Toriko at namangha siya sa build ngayon ng katawan ng bida, habang pinagalitan naman niya ang kanyang kapatid na si Rin dahil sa kakakain nito ng matamis na pagkain, kaya ngayon ay kasing laki na daw ng hita ng elepante ang mga hita nito.
Bigla namang ipinaalam ni Mansom sa lahat na ang nahuli ni Sonny ay isa lamang batang regal mammoth at mayroon pa itong mga magulang na mas malaki pa rito, kaya kailangan na nilang kumilos upang mahuli ito bago pa sila maunahan ng Gourmet Corp. Samantala, sakay ng isang malaking dragon, ang Vice Chief ng Gourmet Corp na si Star John ay patungo ngayon sa kanilang himpilan. Pagkarating niya roon ay sinalubong siya ng head mechanic na nagngangalang Jojo, kung saan ipinaalam nito na nagpadala na sila ng 3 GT Robo upang mahuli ang regal mammoth. Ngunit nang malaman ni Star John na natalo ni Toriko ang isa sa mga GT Robo na unang ipinadala nila, ay nagpasya na siya na mismo ang huhuli sa regal mammoth. Samantala, habang hinahanap ni Toriko ang regal mammoth, dumating sila sa isang lugar na kilala bilang Black Carpet na sagana sa masustansyang mga damo, at agad nang umuya ng damo roon si Toriko na parang baka. Ipinagmalaki naman ni Sonny kay Komatsu ang kanyang full course menu, na karamihan sa mga napiling sangkap ay pawang pampaganda at mayaman sa collagen, at ang kulang na lamang niya ay ang main course at panghimagas. Nakakita naman si Rin ng mga prutas ng Coco Mayo at agad na piniga ni Toriko ang cream nito sa itim na damo, kung saan labis siyang nasiyahan dahil halos kalasa daw ito ng mayonnaise. At para mas maging mas masarap pa daw ito ay inilabas niya ang isang espesyal na seasoning device na gumagawa ng mga pampalasa, kung saan ibinigay naman niya ito kay Komatsu at sinabing mas magiging kapaki-pakinabang ang device kay Komatsu dahil isa itong chef. Napansin naman ni Toriko na nakaalerto pa rin si Terry at naisip niya na marahil natatakot ito sa aura ni Sonny, ngunit ang ipinag-aalala ni Komatsu ay baka may nararamdaman itong GT Robo. Sinabi ni Toriko na may mas malaki pa silang problema kaysa roon dahil may kabuoang 8 Biotop Garden ang IGO, at ang Biotop number 1 kung saan sila naroon ngayon ang pinakamapanganib sa lahat dahil dito matatagpuan ang pinakamalalakas na halimaw. Bigla namang tumahol si Terry dahil napansin nito ang 3 level 27 na stone golem na paparating, na isang mabangis na mga nilalang at dinudurog ang anumang makita upang gawing pagkain. Agad na niyaya ni Toriko si Sonny upang sabay nilang kalabanin ang mga golem, ngunit tumanggi si Sonny dahil sa tingin niya ay napakapangit ng mga ito upang pag-aksayahan niya daw ng oras. Biglang sinalakay ng isa si Toriko at nagawa naman niya itong patumbahin gamit ang kanyang espesyal na suntok. Ngunit dahil hindi pa ganap na magaling ang kanyang braso ay hindi niya magawang maipagpatuloy ang laban, buti na lamang ay naroon si Terry upang siya ay tulungan. Sinubukan namang pakalmahin ni Rin ang isang stone golem, ngunit imbis na pampakalma ay pampaagresibo ang kanyang nailunsad kaya naman hinabol siya nito. Buti na lamang ay inihagis ni Toriko ang shell ng golem patungo kay Sonny, kaya bago pa man matamaan ang kanyang kapatid ay pinalipad niya ang golem gamit ang isa sa shell ng mga ito. Inakala ni Rin na tinulungan siya ng kanyang kapatid, ngunit agad na inamin ni Sonny na kumilos lamang siya dahil sa tingin niya ay magandang gawing muwebles at pinggan ang shell ng golem kapag nakakuha siya ng marami nito, kaya naman medyo nagtampo roon si Rin. Nang muling tumayo ang golem na itinumba ni Toriko kanina upang atakihin si Sonny ay muli itong bumagsak at tila bumalik lamang ang sarili nitong atake. Nang tanungin ni Toriko si Sonny kung gaano nakalayo ang saklaw ng kanyang atake, ipinaliwanag ni Sonny na umabot na ito sa 25 metro. Dahil hindi ito maunawaan ni Komatsu, ipinaliwanag ni Toriko na napapalibutan si Sonny ng napakaraming sensor na nagmumula mismo sa kanyang buhok, na sa sobrang nipis ng bawat hibla ng mga ito ay hindi ito kayang makita ng mata ng tao. Ngunit kahit manipis ang mga hibla ay sobrang tibay ng mga ito at kayang bumuhat ng mahigit 250 kilo, kaya naman madali niya lamang nabuhat ang regal mammoth gamit ang isang kamay. Ang mga hibla ng buhok ni Sonny ay tumutulong sa kanya na maramdaman ang lahat ng bagay sa paligid, kaya naman kahanga-hanga ang mga ito ngunit napakasensitibo. Kaya nang muling inatake ng golem si Sonny ay ibinalik lamang ng kanyang mga sensor ang atake nito, at dahil nasa loob ang halimaw ng kanyang 25 metrong teritoryo ay nahuli na ito ni Sonny na parang isang isda sa lambat, at agad niyang natalo ang stone golem ng walang kahirap-hirap. Samantala, habang pabalik ng laboratorio, nakatanggap ng masamang balita si Mansom mula kay Johannes dahil may GT Robo daw ang umaatake ngayon sa Biotop Garden. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan, at maraming salamat sa palaging panonood.